Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first card po ninyo is your situation. Your next card is your challenge. Your third card is your advice. And yung fourth card po ninyo ay yung outcome. Ayan. So, Hermit. Kailangan ninyo sa ngayon ng time para sa sarili ninyo. Time for you to reconnect with your soul, connect with yourself, 'di ba? Kasi baka medyo may katagalan na panahon na hindi man lang kayo nakakapag nilay-nilay, nakakapagmuni-muni because of the worldly things na pinagkakaabalahan ninyo, busy sa trabaho, busy sa kung ano-anong bagay, At kaya ngayon, parang maybe you are seeking for enlightenment, you're seeking for peace, you're seeking for clarity, maaaring ganon ang hinahanap ninyo sa ngayon, no? Kaya give it to yourself, advice ito sa inyo na mag-step back muna kayo ng kahit saglit lang sa kung ano man ang pinagkakaabalahan ninyo and give yourself time, no, para makapag-isip-isip, muni-muni, mag-ground muna ninyo yung inyong sarili, malinawan ang inyong kaisipan, kasi po pwede rin na meron kayo rito hinahanap na mga kasagutan, sa inyong mga tanong, and you can't find the answers outside, in the outside world, kundi maaaring mahanap ninyo yan sa sarili ninyo, no? Because your soul knows then kung ano yung best para sa'yo, ano yung best para sa'yo, ano yung mga dapat ninyong i-prioritize, yung ganon. Yung challenge ninyo is Three of Swords, which is an emotional challenge, no? So siguro nagkaroon kayo rito ng heartache, nagkaroon ng sorrow, nagkaroon ng betrayal, ng grief, nagkaroon ng panloloko, cheating sa inyo, no? Ang someone, ang kung sino man in the past, and ngayon yung hirap na nararamdaman ninyo is yung pagharap, no, sa pag-heal, no, ang pagharap sa pag-move forward sa buhay. Kaya maaring yon ang nahihirapan kayo sa ngayon kung paano ninyo ito haharapin, kung paano ninyo to i-manage na emosyon ninyo, na emotional recovery, kasi gustong-gusto nyo nang mag-heal, gustong-gusto nyo nang mag-move on sa buhay, pero yun ang hirap ngayon na nararanasan ninyo on how you're going to start, where you are going to start para makapag-heal na kayo, no? And true enough, it's not easy talaga to manage this kind of pakiramdam, 'di ba? Kaya maybe yun ang kailangan ninyo talagang gawin sa ngayon, no? Ito yung sitwasyon ninyo na gusto ninyong malinawan din ang inyong isipan. Gusto ninyong magkaroon ng clear direction. Kaya magagawa lang din ninyo yan if you are going to spend time by yourself. Kasi kung lagi din kayong may kausap, no, you never know, baka yung kausap din wala namang input na ibibigay sa'yo, hindi rin naman kayo na-inspire, hindi rin kayo natutulungan, no, na maging malinaw ang inyong kaisipan, magkaroon ng clear direction din kayo. So kaya spend time by yourself. Okay? Talk to yourself, talk to your soul, kasi your soul knows na kung saan din kayo dadalhin nito para sa ikakabuti ng inyong sitwasyon. So, because in silence, there is power. Diba? Kaya yan ang advice sa inyo na put yourself in solitude, put yourself in stillness, at go deep within you. Okay? Kausapin ninyo yung sarili ninyo. At dyan din ninyo mahahanap, maririnig yung guidance sa inyo ng universe. And that could help you as well, no? Kung saan na kayo patungo, ano ang dapat ninyong gawin, and one day, I'm pretty sure na magkakaroon kayo ng enlightenment,
magkakaroon na kayo ng pag-move forward sa buhay, na alam na ninyo where you are heading. Ano na ang direksyon na tatahakin ninyo. And ang advice din sa inyo is Ace of Pentacles. This is new beginning. No? So, this is new beginning energy, and this is pentacle energy. So, this is related sa money. This could be related sa trabaho, sa career. So, siguro, no, makakatulong din sa inyo if you are also going to focus as well on your trabaho, on your career, 'di ba? Para malibang din muna kayo. Kasi po pwede na fresh pa ito. Kung ano man ang sitwasyon dito na nakapagdulot sa inyo ng sorrow, ng sakit, no? Kasi parang fresh pa talaga siya, tumutulo it's oozing pa. No, puso ninyo, tumutulo pa ng dugo. Ayan, maraming dugo. So, parang fresh pa, no? Siguro nangyari ito recently lang or hindi pa katagalan, kaya fresh pa sa puso ninyo kung ano man ang sakit na naidulot ng kung ano man ang sitwasyon na ito, no? So talagang siguro nasaktan kayo ng bonggang-bongga dito, malakas ang tama sa inyo, malalim ang tama sa inyo, kaya hanggang ngayon, no, ayun, masama pa rin ang inyong loob, no? Masakit pa rin sa kalooban ninyo to. Kaya may mga blood pa siya, kumbaga may fresh blood pa na talagang tumutulo out of your heart, no? Yung ganon. So, maybe it would help you, no? Na para malibang din kayo at the same time, 'di ba? Mag-focus na lang muna kayo sa inyong trabaho para magkaroon kayo ng kumbaga ma-divert muna paminsan, no? Hindi lang sa kunyari maghapon lang kayong mag-isa, 'di ba? Pwede na may tendency dito na instead na makapagnilay-nilay kayo, makapagmuni-muni kayo, pwedeng maibalik na naman sa isip ninyo ito, no? So, maybe spend some time by yourself, no, for few hours, and then get back to work. 'Di ba? Get back to work para na malibang kayo, para na at least yung isip ninyo hindi lang puro doon sa problemang ito or sa sitwasyon na to mapupunta yung attention ninyo, kundi pag na-busy din kayo sa work, makakausap nyo din mga katrabaho ninyo, mga kaibigan ninyo sa work. So at least, 'di ba, kahit papano madadivert muna yung inyong attention. Okay? So we have King of Cups, no, as the outcome. So maybe it is going to help you, no, if meron kayong makakausap, no, na pwedeng this is someone na emotionally matured na. This could be someone a very compassionate listener and very good listener. So this could be someone na baka Cancer, Scorpio, Pisces ang kanyang sign, na po pwedeng malapitan ninyo, no. Pwedeng siya isang advisor, mentor, pwedeng counselor, mga ganun, spiritual guide, no. So siguro mga ganong tao yung pwede ninyong lapitan dito para makatulong sa iyo, no, na magkaroon ka ng enlightenment, magkaroon ka ng lakas ng loob, o pwedeng i-encourage ka nila, ma-advisean ka nila na kung ano yung pwede mong gawin para ma-deal with mo yung sitwasyon na ito na on an easier way. Kumbaga, na hindi kayo sobrang hindi kayo aabot sa puntong madidepress, no? So, tingnan natin, kuha tayo ng clarifiers dito. And before that, maraming salamat muna for subscribing to my channel. Thank you. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And kung gusto po ninyong mag-member sa channel, meron po tayong join button sa baba. Yun po ang i-click ninyo. Thank you. So, King of Cups. Ayan. So, you know what? Makakatulong talaga sa inyo ang isang water sign, no? So, siguro ito yung someone na ready din na mag-advise sa iyo, ready rin na damayan ka, ready din or willing din na tulungan ka, suportahan ka, sa pinagdadaanan mong ito sa ngayon. Kaya, don't hesitate to ask for help. Don't hesitate to approach someone na alam mong mapagkakatiwalaan mo din at alam mong makakatulong sa iyo, no? Not necessarily na, kasi pwede rin na gusto mo lang na may makausap, gusto mo lang na may mahingahan ka ng problema, 'di ba? Or na kung ano man ang pinagdadaanan ninyo sa buhay. With the Ten of Pentacles, your family is here, no? You're lucky.
Kasi yung pamilya mo, supported ka. Yung pamilya mo, nandiyan dyan para sa'yo. Yung pamilya mo, willing to be by your side at samahan ka sa journey mo na ito. Sa struggles na maaaring pinagdadaanan ninyo. Okay? With the Ace of Pentacles, we have Temperance. Ayan. There is patience. No? There is healing dito. So, feeling ko, makakatulong, no? Kapag kunyari, babalik ka na din sa trabaho mo, magfo-focus ka din muna sa trabaho mo, maybe it's going to help you heal. 'Di ba? Unti-unti, baka pwede, may maririnig ka din dyan siguro ng mga advices from your coworkers, no? From friends at work, no? Siguro, makakatulong din yan na kahit papaano may ambag din sila sa'yo sa pagpapalinaw ng inyong kaisipan. Kaya po pwede talaga na mabilis ka din na makapunta sa healing stage, because of their help, because of the support of your family, and because of the support of the people around you, lalo-lalo na sa trabaho. So, with the sun energy, napakaganda. Things are going to look up for you. Napakaganda nito. You're going to succeed. Magliliwanag ang inyong kaisipan, magiging maaliwalas din ang inyong damdamin, ang inyong isipan, at saka, ano ito, no, Capricorn? You are also going to be, you will end up, you're going to rise to the occasion, kumbaga, no? Malalagpasan mo yung problema. Malalagpasan mo tong heartache na to. Yung ano na yan, no? With the help, no? There's so many people na pwedeng sumuporta sa inyo dito, pwedeng tumulong, dadamayan ka. Maraming tao ang pwedeng dadamay sa iyo dito. So, siguro din, marami ka na din natulungan din na iba in the past. Kaya, full force din ang mga taong ito para suportahan ka din naman. Kaya, magliliwanag din ang buhay mo. Eventually, you will be healed. And eventually, you're going to succeed sa pagharap sa hamon ng buhay na ito. Kaya wag kang mag-alala. Okay? So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa inyo, Capricorn. And thank you, for your support sa channel. Thank you sa mga hindi nag-skip ng ads po. Maraming salamat. New horizons, old ways won't open new doors. Ayan. So, merong new beginning dito na magaganap, no? So, that's really beautiful. With the sun energy, meron ditong napipintong pagsisimula, no, ng bagong buhay sa inyo. Magliliwanag ang buhay ninyo. So, ayan, there are new horizons, no, na magbubukas para sa iyo. So, good luck sa iyo. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo, Capricorn. We have, you are never alone. Talagang hindi ka nag-iisa. Unang-una, sa spirit realm, hindi ka nag-iisa. Your angels, God, yung mga spirit guides ninyo, lagi nandyan, ancestors ninyo, they are watching you, they are supporting you, they are guiding you, no? At dito, no, kitang-kita natin yung suporta sa physical realm, nakikita natin dito yung suporta ng mga tao na maraming nagmamahal sa'yo. Maraming tao ang concerned sa'yo, kaya they are all there to support you and to help you, no? Get through this, kung ano man itong pinagdadaanan ninyo. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have memory. Ayan. So, siguro din, ang iba sa inyo ngayon, talaga nalulungkot. Maybe you are still browsing, mga photos ninyo, anong person ninyo, no, na kung sino man itong nakasakit ang inyong damdamin. So, maybe you are still, browsing your photos, yung videos, ninyo together, or kung ano man, yung nakakapagpaalala sa'yo. Ano man yung mga masasayang araw, masasayang pagkakataon, sitwasyon na pinagsamahan ninyo ng taong yan, na nanakit sa inyo, na inyong damdamin, so maaaring tinitignan-tignan nyo pa rin yan. No? Kaya siguro mas lalong nagdudurugo ang puso ninyo. Kasi 'di ba naalala niyo yung mga masasayang araw ninyo together. We have desert passage, trust there's a divine plan. Okay? At kung ano man ang nangyayari sa buhay ninyo, rest assured that that is part of the divine plan. Okay? Lahat ng rason, lahat ng bagay, lahat ng nangyayari sa buhay natin, yan ay parte ng divine plan.
no? Parte yan um, plano na dinesign ng Divine Universe para sa atin, para sa iyo. Okay? Kaya rest assured na may purpose, no? May dahilan kung bakit nangyayari yan sa iyo, bakit na pinagdadaanan mo ang mga ganyang bagay sa ngayon. Lahat ay may dahilan, okay? Kaya in the end, in the end, you will realize na, kaya pala nangyari sa akin, ito, kasi para makarating ako sa ganitong sitwasyon, no? This is just na, kumbaga, training sa'yo. Kasi, di ba, sabi nila, kapag tawag dito, kapag masyadong or malaki ang hirap or malaking hardship ang pinagdadaanan ninyo sa ngayon, meron naghihintay na sobrang laking blessing, no, na paparating. Kaya, sige lang, laban lang, kapit lang, no, matatapos din yan. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.